Sa ating huling part ng ating kwento natapos tayo kung saan makikita ang dalawang Pickmaster na si Chimengdai at si Liu Zhu na mayroong masamang tingin sa isa't isa na para bang gusto ng magpatayan dahil sa matagal na nilang alitan. At sa kasalukuyan nabigla si Mengdai dahil biglang lumapit si Tianxing sa kanya dahil mayroon daw siyang nahanap kamakailan lang na isang prutas na nakapagpapaganda, ibibigay daw niya ito sa kanya bilang isang regalo. Napatingin naman si Mengdai kay Chu Ziyu habang kausap nito si Ye Fan dahil nagdadalawang isip siya na kanyang tanggapin ang ibibigay sa kanya ni Tianxing, at baka makita siya ng kanyang minamahal na si Chu Ziyu. Sabay kanyang sinabihan si Tianxing na ang prutas daw na kanyang ibibigay sa kanya ay masyadong mahalaga pero hindi daw niya ito matatanggap, mas mabuti pang itago na lang niya ito. Wala namang nagawa si Tianxing kung hindi sumang-ayon na lang sa kagustuhan ni Mengdai na hindi tanggapin ang kanyang ibibigay na regalo sa kanya. Dahil hindi naman daw kinakailangan ng kanyang sister ang ganitong bagay, ang kanya daw kagandahan ngayon ay wala pa rin kapantay, hayaan na lang daw nila itong ganitong usapin, pag-usapan na lang daw nila ang patungkol sa lihim na kaharian. At nang nakaalis na si Tianxing sa kanyang harapan, nakahinga naman ng maayos si Mengdai habang kanyang iniisip ang kanyang minamahal na si Chu Ziyu. Sabay kanyang tinawag si Chu Ziyu dahil bilisan na daw niya at pumunta na sila doon sa main hall. Agad naman nagpaalam si Chu Ziyu kay Ye Fan dahil sa susunod na lang daw silang dalawa mag-usap dahil aalis na sila ng kanyang master, sumang-ayon naman si Ye Fan sa sinabi sa kanya ng ating bida. At nagsalita si Mengdai kay Chu Ziyu dahil magtitipon daw ang lahat ng mga elites para sa usapin tungkol sa Chihuang Mountain, kinakailangan daw niyang mag-ingat at huwag mabigo sa ginawang bitag ng iba. Nagpasalamat naman si Chu Ziyu kay Mengdai sa kanyang pag-alala sa kanya. Pakipot naman na sinabihan ni Mengdai na wala daw ba itong hiya, sino naman daw ang mag-alala sa kanya. Nag-alala lang naman daw siya na baka mamatay siya doon sa loob ng lihim na kaharian at baka kinakailangan pa niya siya upang kunin ang walang buhay na katawan niya doon. Nakangiti naman na sinabihan ni Chu Ziyu si Mengdai na naiintindihan na daw niya ang lahat, sabay kurot sa puwit ni Mengdai, si Mengdai naman ay nagulat sa biglaan na pagkurot sa kanyang puwit ni Chu Ziyu. At dako naman tayo sa Central State sa Chihuang Mountain, makikita dito ang mga nagtataasan na mga bundok, at makikita din dito ang mga flying boat na nakaparada sa itaas ng isang mataas na bundok. At nandito din ang isang halimaw, sabi pa niya sa kanyang mga kasamang mga halimaw na sila daw na mga halimaw ay kinakailangan na kanilang makuha ang Dao Secret Technique, sinigawan naman ng isang tao ang halimaw dahil sila daw na mga halimaw ay mas lalong naging mayayabang. Sila daw na mga tao ay hindi sila hahayaan na kanilang makuha sa kanilang mga kamay ang Dao Secret Technique. Habang makikita naman si Chu Ziyu na kasama niya ang Yao Si Holy Daughter at maging si Ye Hongyu, at seryoso niyang tinitingnan ng isang jade plate na kanyang hawak-hawak. At napapaisip na lang ito na itong jade plate daw na inukit tungkol sa Dao Secret Technique ay tunay na kapakipakinabang, nagtataka daw siya bakit ito nagre-react pagkatapos niyang makalapit dito. Dahil daw ba naglalaman ito ng maraming impormasyon patungkol dito sa lihim na kaharian, na pwedeng gamitin bilang isang gabay. Ito daw ay isang interesante, ang lahat daw ay masigasig na naglalaro habang siya naman ay tahimik silang dinadaya, masyado daw talagang interesante ang ganitong kaganapan. Sa ilang sandali makikita ang gate ng lihim na kaharian ay nagliliwanag, hudyat na magbubukas na ito. Seryoso naman na tinitingnan ni Chu Ziyu ang gate ng lihim na kaharian dahil maya-maya magbubukas na daw ito. Ngunit nang pagbukas ng gate ng lihim na kaharian nagulat ang ating bida dahil sa loob nito makikita ang mga maraming statwa na nakaabang kung sino ang papasok sa lihim na kaharian. Mayabang naman na naglalakad ang isang babae na halimaw dahil hayaan daw nila siya na kanyang bigyan ng pag-atake itong mga nakaabang sa pintuan ng lihim na kaharian. At wala na ngang sinayang na oras ang babae na demon at kanyang inatake ang mga nakabantay sa pintuan ng lihim na kaharian. Ngunit sa hindi niya inaasahan bigla na lang siyang tumilapon pabalik kahit hindi pa ito nakalapit sa pintuan, at kanya na lang nasabi na masyado daw palang mahirap lumapit sa pintuan ng lihim na kaharian. Gulat naman ang kanyang mga kasama na mga demonyo dahil ang babae daw na demonyo na ito ay isang great saint, bakit hindi daw ito makapasok sa pintuan ng lihim na kaharian? Hindi daw ba kaya na hindi pwedeng makapasok ang isang great saint sa pintuan ng lihim na kaharian? Naglakad naman sa gitna ng mga demonyo si Chu Ziyu at kanya silang sinabihan na ang great saints na babae daw na demonyo ay hindi pwede na pumasok sa lihim na kaharian. Dahil ang lugar na ito ay nagdadala ng isang Dao suppression, ang mga tao lamang na mayroong level na lesser saints o mas mababa pa ang pwede na makapasok dito. Hindi daw niya alam kung paano silang mga demonyo makapasok sa lihim na kaharian.
Maya-maya makikita ang tatlungan nasa harapan na ng pintuan ng lihim na kaharian at seryoso nilang tinitingnan ang pintuan. Sa ilang sandali sa loob ng lihim na kaharian makikita silang tatlungan nakapasok na sa loob at sumambulat din sa kanilang harapan ang mga maraming statwa na nakaabang sa kanila upang harangan sila na hindi makalagpas papunta sa pinakaloob ng lihim na kaharian. Nasabi na lang ni Chu Ziyu sa kanyang sarili na nakapasok na daw sila, dahil daw ito sa tulong ng Dao Suppression. Nagsalita naman si Meng Dai gamit ang sound transmission, na ang kanya daw pagmamay-ari na jade plate ngayon ay huwag daw niyang ilantad sa karamihan. Dahil marami daw mga halimaw ang nakapalibot sa kanya, kung kikilos daw sila laban sa kanya hindi daw niya masisiguro ang kanyang kaligtasan. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na alam na daw niya ang lahat, at huwag na daw itong mag-alala sa kanya dahil taglay naman niya ang Xing secret technique na hindi pa nila alam. Ang lugar daw na kanyang pinasukan ngayon ay lubhang mapanganib. Pinapayo daw niya sa lahat ng mga disciple na huwag na lang pumasok dito. Sabi naman ni Meng Dai sa kanya na hindi na daw niya kinakailangan ang kanyang mga payo, dahil sasabihan naman talaga niya sila na masyadong mapanganib ang lihim na kaharian, at kinakailangan nilang magdesisyon sa kanilang sariling buhay. Samantala, makikita naman ang isang demonyo na kanyang pinapangunahan ang kanyang mga kasama na demonyo na sundan daw nila siya dahil kanilang salakayin ang mga nakabantay na statwa. Habang ang mga statwa naman ay kanila lang hinihintay kung sino ang mga nilalang ang lalapit sa kanila. At bigla na lang tumalon ng mabilis ang statwa na may puting buhok upang kanyang salakayin ng demonyo na papasugod na sa kanila. At nang nagkasalpukan na ang kanilang mga atake makikita ang mga demonyo na umatake sa statwa na mabilis lang nahati ang kani-kanilang katawan. Maging ang mga maraming statwa ay nabigla sa lakas ng kanilang leader na may puting buhok na statwa. Hindi naman makapaniwala ang mga tao na nakakita sa mga kaganapan, at napamura na lang ito dahil hindi daw sila dapat pumasok sa lihim na kaharian. Dahil ang lihim na kaharian daw na ito ay lugar ng pagpatay. Nagtanong naman ng Yao si Holy Daughter kay Chu Ziyu na kung ano na daw ba ang kanilang susunod na gagawin ngayon, mayroon daw ba siyang alam na daanan upang kanilang malagpasan itong mga nakabantay na mga statwa sa kanilang harapan ngayon. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na ang kanila lang daw gagawin sa ngayon ay magmadali upang kanilang malagpasan itong mga nakabantay. Ngunit bigla naman napalingon si Chu Ziyu sa kanyang likod at napasabi na lang ito sa kanyang sarili na kung bakit daw pumunta pa dito ang tanga na ito sa kanila. Nagsalita naman ang Yao Guang Holy Son, at kanyang sinabihan si Miss Feng Yao na sumama na lang daw ito sa kanila. Dahil tiyak daw ang kanyang kaligtasan sa kanila dahil marami ang kanilang bilang kumpara sa ipinadala ng mga tao ng Taisu Holy Ground dito sa loob ng lihim na kaharian. Agad naman hinawakan ni Chu Ziyu ang kamay ng Yao si Holy Daughter ng mahigpit upang ipakita sa mayabang na Yao Guang Holy Son na kahit anong mangyari hindi sasama sa kanya ang Yao si Holy Daughter. Sabi naman ni Miss Feng Yao sa Yao Guang Holy Son na salamat na lang daw sa kanyang kabutihang loob sa kanya pero buo na daw ang kanyang desisyon ngayon na sumama kay Chu Ziyu, hindi na daw mababago ang kanyang desisyon para dito. Hindi naman nakasalita ang Yao Guang Holy Son sa mga desisyon ng Yao si Holy Daughter para samahan ang Taisu Holy Son. Nainis naman ang isang demonyo habang kanyang pinapakinggan ang pinag-usapan ng mga tao dahil kahit sa ganitong sitwasyon may oras pa daw silang pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig, mga walang kwenta lang naman daw ang kanilang pinag-usapan paano na lang daw kaya na kung magtulungan na lang sila upang kanilang matalo itong mga nakabantay dito sa lihim na kaharian. Ang demonyo pala na ito ay nanggaling sa barbarian clan na ang Divine Son na si Manlong. Sa ilang sandali makikita si Chu Ziyu na kanyang tinitingnan ng Divine Son na mabilis na tumakbo upang kanyang salakayin ang mga statwa na nakabantay sa lihim na kaharian. Agad naman nagsalita si Chu Ziyu sa Yao si Holy Daughter na ito na daw ang kanilang pagkakataon upang salakayin ang mga statwa na nakabantay sa lihim na kaharian. Napansin naman ng mga statwa na mabilis na tumatakbo papunta sa kanila si Chu Ziyu upang sila ay salakayin. At makikita si Chu Ziyu na gumamit ng kanyang teknik upang kanyang patamaan ang statwa na may puting buhok, habang ang statwa naman ay naghahanda din upang kanyang tapusin na ang buhay ng ating bida. At dahil sa ginawang atake ni Chu Ziyu sa nakabantay na statwa makikita ito na nagkapira-piraso ang katawan nito sa isa lang na suntok ng ating bida. Wala naman sinayang na oras ang Yao si Holy Daughter at naghahanda din ito ng teknik upang hindi makagalaw ang mga maraming statwa na nakabantay sa kanilang harapan. At nang nakita na ng ating bida na hindi na makagalaw ang statwa sa ginawang teknik ni Miss Feng Yao sa kanila ay agad naghahanda ng isang makapal na aura ang ating bida sa kanyang isang kamay upang atakihin silang lahat sa isa lang na atake. Dahil doon mabilis nawasak ni Chu Ziyu ang mga maraming statwa nga nakabantay sa lihim na kaharian,
Natuwa naman ang Yao Si Holy Master sabay kanyang sinabihan si Meng Dai na tingnan daw nila ang Holy Son at ang Yao Si Holy Daughter, sila daw dalawa ay nagtutulungan, ang Primordial Sacred Constitution at ang Dao Constitution ay tugma sa isa't isa. Sa isip-isip naman ni Meng Dai na mayroong pagmamayabang sa kanyang sarili, dahil nangyari lang naman daw ang lahat na yun dahil sa kanyang mga itinuro sa kanyang manyakol na disciple. Sa loob naman ng lihim na kaharian nagsalita si Chu Ziyu kay Miss Feng Yao na kung ayos lang daw ba ito, kaya pa daw ba niya na lumaban, sumagot naman sa kanya si Miss Feng Yao na ayos lang daw siya, kaya pa daw niyang lumaban, mag-focus na lang daw ito sa kanyang mga kalaban at protektahan ang iba pang mga disciple. Sumang-ayon naman si Chu Ziyu sa mga sinabi sa kanya ni Miss Feng Yao habang naghahanda ng pagsalakay, saad pa niya na huwag daw niyang kalimutan na magtipid ng kanyang lakas. Dahil baka ang mga demonyo ay magtraidor sa kanila. At ang mga tao naman na nakakita na nilabanan mag-isa ni Chu Ziyu ang mga statwa, ay napaiyak na lang sila, dahil ang Holy Son daw ay handa na magsakripisyo ng kanyang sarili upang kanya lang mabigyan ng daanan ang iba pang mga tao. Napasabi naman ang isa na noong dati daw hindi niya nagustuhan na ang Yao Si Holy Daughter ay kanyang nagustuhan ang Taisu Holy Son, pero ngayon malinaw na daw sa kanyang kaisipan kung bakit nagustuhan ng Yao Si Holy Daughter ang Holy Son, dahil pala ang Taisu Holy Son ay handang tumulong para lang sa kaligtasan ng lahat, masyado daw siyang mababaw para pag-isipan noong nakaraan ng masama ang Taisu Holy Son. Samantala makikita naman si Chu Ziyu na wala man lang kahirap-hirap na kanyang winasak ang mga statwa na humaharang sa kanyang daanan. Sa labas naman ng lihim na kaharian makikita ang tatlong hindi kilalang disciple pero palaging nasa ganitong eksena na nag-uusap, saad ng kalbo na ang Holy Son daw ay halos matapos na sa kanyang pakikipaglaban at kanya daw na halata na ang Holy Son ay kanyang tinitipid ang kanyang lakas. Sumagot naman ang isa na hindi kilalang disciple na tama daw ang kanyang sinabi dahil ang Taisu Holy Son daw ay masyadong matapang. Makikita naman ang Lord of Thousand Faces nga nanonood sa labas ng lihim na kaharian kung paano nakikipaglaban ang ating bida sa mga statwa na nakabantay, at ito ay nagtataka dahil parang mayroon daw mali sa Taisu Holy Son na si Chu Ziyu, dahil ang kanya lang naman pagkakaalam nito siya ay masyadong maingat, napaka-imposible daw ang kanyang ginawa ngayon dahil kanyang sinakripisyo ang kanyang sarili, siguro mayroon siyang rason kung bakit niya ito ginagawa, pero ano naman daw ang dahilan? Sa loob naman ng lihim na kaharian makikita si Chu Ziyu na kanyang winasak ang huling rebulto na humadlang sa kanyang daanan. At sumambulat sa kanyang likod ang gabundok na mga rebulto na tinalo ni Chu Ziyu, sigaw pa niya sa lahat na pumunta daw silang lahat sa gilid ng plaza ng mga rebulto. Mabilis naman tumakbo ang mga maraming cultivator upang kanilang sundan ang ating bida, napalingo naman sa kanyang likod si Ye Hongyu dahil nakita niya ang mga demonyo na nakikipaglaban pa rin sa mga rebulto. Agad naman siyang sinabihan ni Chu Ziyu na bilisan daw niya ang kanyang pagtakbo at sundan niya siya upang makaalis na sila dito sa plaza ng mga rebulto. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na siya daw ay napinsala sa kanyang pakikipaglaban sa mga rebulto, kailangan daw muna niyang gamitin itong kanyang Z-Secret Technique upang makarecover. Habang nagpapagaling si Chu Ziyu sa kanyang pinsala nagulat naman siya dahil inakala niya nga nakita ng isang cultivator ang kanyang Z-Secret Technique. Lumapit lang pala sa kanya ang isang babae at nagpapasalamat sa ating bida habang namumula ang mukha nito, nang dahil daw sa Holy Son kaya siya hindi namatay sa gitna ng labanan, simula daw ngayon nasa kamay na ng Holy Son ang kanyang buhay. Sumagot naman sa kanya ang ating bida habang nakangiti na wala lang naman sa kanya yon, dahil iisa lang naman daw ang kanilang sect, ginagawa lang naman daw niya ang kanyang dapat na gawin. Samantalang makikita naman ang mga demonyo na halos maubusan na ng lakas sa pakikipaglaban sa walang katapusan na mga rebulto. Nakangiti naman ang isang demonyo na mayroong masamang balak, dahil kanya daw naalala na si Chu Ziyu ay nagtataglay ng isang Primordial Sacred Constitution, kapag nagawa daw niyang makonsume ang laman ng nagtataglay ng Sacred Constitution, ang kanya daw mga sugat ay mag-recover ng mabilis, ang nilalang pala na ito ay si Tian Yao ang kanyang uri ay isang halimaw. At nagsalita na nga si Tian Yao kay Chu Ziyu na siya daw ay nasugatan kinakailangan daw niya ang kanyang laman upang siya ay mag-recover, ang kanya daw hinihiling sa kanya ngayon ay para sa kanyang karangalan kung kaya hindi ito dapat tatanggi sa kanyang kahilingan, habang makikita naman si Chu Ziyu na nagulat sa hinihiling sa kanya ni Tian Yao. Nagsalita naman sa kanya si Chu Ziyu na sigurado na daw ba siya nakikilos siya laban sa kanya ngayon. Sumagot naman sa kanya si Tian Yao na huwag na daw itong magsalita dahil kinakailangan niya ang kanyang laman ngayon mismo. Masyado naman nag-alala ang Yao Si Holy Daughter kay Chu Ziyu at kanya itong sinabihan na mag-ingat daw ito.
At wala nang ang sinayang na oras si Chu Ziyu at agad niyang ginamit ang kanyang Z-Secret Technique upang salakayin ng demonyo. Nagulat naman ang demonyo dahil masyado daw mabilis si Chu Ziyu sa isang iglap lang nasa kanya na siyang likod. Sa ilang sandali makikita ang malaking pagsabog dulot ng isang suntok ni Chu Ziyu kay Tian Yao. Sabay inapakan ni Chu Ziyu si Tian Yao at kanya itong sinabihan na naglakas pa daw ito ng loob na magsalita sa kanya kahit masyado siyang mahina, na kanyang kukunin ang kanyang laman. Hindi naman nakasalita si Tian Yao sa mga sinabi sa kanya ni Chu Ziyu. Sigaw sabi pa ni Chu Ziyu sa kanya habang kanyang nilakasan ang pag-apak sa katawan nito, na kung ano daw ba ang kanyang pinaplano, gusto daw ba niyang kainin ang kanyang laman. Si Tian Yao naman ay halos lumabas na ang kanyang dalawang mata dahil sa labis na sakit at napasigaw na lang ito. Pinupuri naman ng mga tao na cultivator ang ating bida dahil hindi na daw ito nakapagtataka sa Taisu Holy Sun, habang ang mga demonyo naman ay natakot sa ipinakitang lakas ng ating bida. Sabi pa ni Chu Ziyu sa Yao Si Holy Daughter na umalis na daw sila dito sa lugar. Hindi na daw niya kailangan na pansinin ang mga ito. Sumang-ayon naman si Miss Feng Yao sa tugon sa kanya ni Chu Ziyu. Habang ang ibang mga demonyo naman ay kanila na lang nasabi na masyado daw delikado ang ating bida, hindi daw nila siya dapat na buhayin. Sa kabilang banda naman makikita ang isang grupo ng mga demonyo na papasok na sa lihim na kaharian. At sa kinaroroonan naman nila Chu Ziyu mayroon siyang kakaibang nararamdaman sa kanilang harapan at agad niyang pinahinto ang mga cultivator na sumusunod sa kanya. Dahil pala biglang naghugis tatlong malaking tulay ang nasa kanilang harapan. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na ayon daw sa impormasyon ng kanyang jade plate na pagmamay-ari na itong itim na malaking bato na tulay daw ay ang pinakaligtas na daanan, ngunit sa parte ng puting malaking bato na tulay naman ay nandito ang iba-iba na mga uri ng mga panganib, tulad ng isang bitag ng mga spirit beast, kahit na ang mga assassin ay nagtatago kahit saan, sila daw ay mamamatay dito kapag hindi sila mag-ingat. At ang pinakamahirap na parte ay ang pangatlo na ang gray stones na tulay. Dahil ito ay nagbabunga ng maraming mga kalaban, batay sa mga tao na nasa taas ng bato. At kung mas marami silang mga tao nga nasa bato, ibig sabihin marami din silang mga kalaban. Nagsalita na nga sa lahat si Chu Ziyu na itong tulay daw na ito ay higit pang mapanganib kumpara sa unang level na kanilang hinarap kanina, kaya mag-ingat daw silang lahat. Saad naman sa kanilang lahat ng Yao Si Holy Daughter na pagalingin daw nila ng mabilis ang kanilang mga sugat, at i-preserve ang kanilang lakas. Sila daw ay makakakuha ng maraming pagkakataon kapag nagawa nilang mabuhay dito. Sa ilang sandali pinagpatuloy na nga nila na umabante sa pangalawang level na tulay, na pinapangunahan ni Chu Ziyu, at sa kanya naman isip-isip na talagang may mga paghihirap talaga kapag hahayaan na lang niya ang mga maraming tao na kanilang maabot ang dulo ng ikalawang antas na ito. Makikita na nga na ang karamihan sa mga tao ay tumuntong na sa pangalawang antas na tulay. Sigaw sabi pa ng isang babae sa lahat ng mga cultivators na sundan daw nila ang Holy Sun at huwag silang magpapahuli sa kanila. Ngunit napasigaw naman ng isang babae na cultivator dahil sa kanyang harapan bigla na lang lumitaw ang isang malaking spirit beast at akma na siyang salakayin. Napatakip na lang sa kanyang mga mata ang babae dahil batid niya na dito na siya mamamatay. Pero wala siyang kaalam-alam na mabilis lang itong tinalo ng ating bida gamit ang kanyang suntok. At pagkatapos tinulungan ng ating bida ang isang babae, agad itong nagpapasalamat sa ating bida dahil sa kanyang pagtulong sa kanyang buhay. Tumugon naman sa kanya ang ating bida na kinakailangan pa daw niyang iligtas ang iba kung kaya ingatan niya ang kanyang sarili. Hindi naman nakasalita ang babae sa binitawan na salita sa kanya ng ating bida at namumula na lang ang mukha nito na para bang na-inlove na sa kabaitan ng ating bida. Napahawak na lang sa kanyang dibdib ang babae dahil ang Holy Sun daw ay masyadong mabait. Habang ang isa naman ay hindi maalis ang kanyang iniisip sa kabaitan ng ating bida dahil sa ngayon daw 3 beses na siyang niligtas ng Holy Sun, para na daw nahulog ang kanyang loob sa Holy Sun. Sa kabilang banda naman makikita ang isang babae na sumisigaw at humingi ng tulong dahil mayroong isang spirit beast na akma na siyang salakayin, hindi naman ito nakaligtas sa mga mata ng ating bida at kanya itong pinuntahan at agad niyang pinatay ang isang spirit beast na sumalakay sa babae. Namumula naman ng mukha ng babae habang hawak-hawak siya ng ating bida, at agad itong nagpapasalamat sa ating mabait sa mga babae na bida. Sa labas naman ng lihim na kaharian makikita si Meng Dai na naiinis sa pinaggagawa ng kanyang manyakol na disciple, dahil itong kanya daw manyakol na disciple ay naglalaro na parang isang bayani sa mga babae. Manghang-mangha naman ang mga cultivator sa likod ni Meng Dai dahil hindi na daw nakapagtataka sa kabaitan ng Holy Sun, dahil sila daw na mga tao ay kulang sa mga katulad ng Holy Sun,
Sigaw pa ng iba na ang mga kabataan daw na cultivator ay dapat nilang gayahin ang kabaitan ni Chu Ziyu. Nagsalita naman si Liu Zhu kay Meng Dai na parang nagkaroon daw pala ng isang mabait na disciple ang Yun Xia Pickmaster. Hindi naman pinansin ni Meng Dai si Liu Zhu, bagkus kanya lang iniisip kung ano daw ba ang binabalak ng kanyang manyakol na disciple. Nagtataka daw siya kung parte pa rin daw ba ito ng kanyang mga plano. Kanya daw natitiyak na malalim ang motibo ni Chu Ziyu kaya niya ginagawa itong mga ganito.